gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon naman sa ating mga kaibigan, mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Purihin ang Panginoon sapagat sa gabing ito ay unang gabi ng ating programang the Discover the Power of God's Grace, kung saan ay ating tutuklasin ang sumasaganang biyaya ng ating Panginoon na siyang nagliligtas sa bawat isa sa atin. At ito po ay regular na program every Thursday, 8:30 hanggang 9:30 p.m. ng gabi. Ito po ay sa pagtutulungan ng iba't ibang grupo ng gawain
ng Pasong Kamachili SDA Church, Santiago Bukid SDA Church, Tinapay ng Buhay Ministries, Power of God's Grace International Ministry upang ipaabot ang mensahe ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Sa gabing ito ay ang ating tagapagsalita ay walang iba kundi si Pastor Ephraim Villaruel. Kung kaya sa bawat Webes na tayo po ay magsama-sama dito sa ating programa ay magiging exciting po sapagkat tayo po ay nagpifiesta ng salita ng ating Panginoon, salita na magbibigay ng pag-asa, magbigay ng tunay na kapayapaan sa bawat isa sa atin. At sa ating pagpapatuloy ay aking pong tinatawagan si Brother Harry Esmaya. Ayan, siya po ay elder ng Imus SDA Church. Ayan, kasama pala yung Imus SDA Church dito sa gawain na ito ng Discover the Power of God's Grace. Brother Harry, akin pong tinatawagan ikaw upang pangunahan yung ating programa sa pambungad na panalangin. Si Brother Ronnie ang siyang manguna ng ating panalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Atin pong damhin ang presensya ng Panginoon. Atin pong iyo po ating mga ulo. Dakila namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa inyo na kami po ay muli ninyong pinagkalooban ng pagkakataon ng panahon upang makapakinig, mag-aral ng iyo pong banal na salita. Amin pong hiniling Panginoon sa inyo sa gabing ito na tulungan ang bawat isa sa amin. Tulungan ang tagapangunan ng programa ito, Panginoon, na siyang maghahayag ng inyo pong banal na salita sa pamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Ephraim Villaruel. Kayo po na, Panginoon, ang siyang manguna sa kanya, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang siyang magsalita upang maihayag ang katotohanan ng nais niyong ipabatid, nais niyong ipaunawa, nais niyong iparating sa bawat isa sa amin. Amin din hiling Panginoon sa inyo sa oras na ito, ang lahat ng naabot ng programang ito, Panginoon, ang lahat ng makikinig ng programang ito, at ganoon din sa mga makikinig pa sa mga darating na mga araw sa programang ito, Panginoon. Nawa sa kanilang pakikinig ay nabuksan ang kanilang puso at isipan, kanilang maunawan, Panginoon. Aming maunawaan ang katotohanan ng nais na ibabatid sa amin upang ito po ay upang malinang ang amin pong kaisipan, ang amin pong espiritual na kabuhayan, upang sa gayon, Panginoon, ay sa amin pong pang-araw-araw na kabuhayan ay makita sa amin, hindi ang amin pong sariling ang amin pong makasariling pag-iisip, pagkos ang amin pong Panginoon Kristo ang mahayag din sa pamagitan ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa katugunan na aming makainat dalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong pagtugon. Ang lahat pong ito aming dinudulog, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo. Amen. Yan. Yan, maraming salamat, Part Ronnie, sa pambungad na panalangin na iyong pinagkaloob sa ating Panginoon. At bago ko ibigay ang oras at panahon kay Pastor Epi Villaruel, ay nais ko po munang i-request ang bawat isa, lalo tigit yung ating mga manonood, yung ating taga-subaybay, na kung meron po yung mga katanungan
na may kinalaman po sa ating topic sa gabing ito, ay wag po kayong mag-atubili na ito po ay inyong isulat dyan sa ating chat box upang ito po ay ating mabasa at ito po ay ating may tanong sa ating tagapagsalita. At kung meron po kayong mga pagbati o prayer request, ay ganun din. Isulat po ninyo dyan upang ito po ay may panalangin ng ating putihing pastor, ni Pastor Epi. At ngayon ay huwag po nang patatagalin pa sapagkat alam ko excited na kayo. Aking bibigay na ang oras at panahon sa ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Pastor Ephraim Villaruel. Isang magandang gabi dyan sa Pilipinas, magandang umaga dito sa United States, at kung anong oras man kayo abutin ang mensahe ng Panginoon sa magitan ng programang ito, kayo lahat ngayon ay binabati natin ng mainit, masigla, masayang pagbati sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Tayo po ay magkakaroon ng patuloy na programa tuwing Huwebes, alas 8:30 ng gabi, Philippine time, alas 8:30 ng umaga naman dito sa New York time. Kung anong zone time ninyo, ang aming panalangin ay ipapaabot ito. Itong magiging pag-aaral natin tuwing Huwebes ay pinamagatang Dynamics of the Everlasting Gospel. Ito yung kilos, yung galawan ng Panginoon, kung paano niya tayo iniligtas sa magitan ng kanyang pag-ibig. Okay? So, ipe-present natin. Mag-aaral tayo, ipag-pray nyo rin na ang mensaheng ito ng Ebanghelyo, liliwanagin natin by the grace of God, in the name of Jesus Christ, and to the guidance and presence ng Holy Spirit. We will present the gospel in its purity, in its clarity, unadulterated. Walang ibang mix pa. Kung hindi, Bible lamang, at walang kasamang negosyo itong ating gagawin dito. Ito ay ipapamahagi natin sa lahat ng tao na aabutin ng kaligtasan ng Panginoon, talaga ng kanyang pag-ibig ay para sa lahat ng tao, no? So dito tayo mag-uumpisa ngayon. Yung pinakahuling aklat ng Bible, Revelation chapter 14 verse 6. Si John the Revelator, ang huling natitirang alagad ng Panginoon, si John the Beloved. Pinakita sa kanya ng Panginoon, nakita niya ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng kalangitan. At merong walang hanggang mabuting balita. Ito ang pagbibigyan natin, tutuunan natin ng pansin. Ito yung pinaka-key phrase ng buong pag-aaral natin, everlasting gospel. Walang hanggang mabuting balita. Hindi lang siya basta balita, kung hindi mabuting balita tungkol o tungo sa kaligtasan. Ito ay gusto ipabahagi ng Panginoon sa lahat ng tao, to preach unto them that dwell upon the earth. Kung taga-earth kayo, ito ay para sa inyo. To every nation, kung saan mang bansa kayo nakatira, namumuhay, dyan. Kung anong lahi kayo, ito ay para din sa inyo. Kung ano ang inyong pananalita, Bisaya, Ilonggo, English, African, English, kung ano man, ito ay, at lalo na kung tayo ay tao. Dahil tayong lahat ay mahal ng Panginoon, linalang tayo ng Panginoon, tayong lahat ay nagkaroon ng problema. Basta, ito yung tatandaan natin. Meron tayong walang hanggang mabuting balita. Hindi ito siya magandang payo. Ito ay mabuting balita para sa lahat ng tao, sa lahat ng henerasyon. Ngayon, itong ating pag-aaral na kukunin natin sa salita ng Panginoon, hindi siya imbento. Kasi nung unang panahon, akala ng mga tao, yung oras, depende sa oras kung saan sila nakatira. Akala nila yung araw ang gumagalaw. Kasi sa ating tunay na pakiramdam, actual na pakiramdam, yung araw ang gumagalaw. Yung anino natin lumilipat from east to west. Ano? Pero ang katotohanan, hindi siya sang-ayon sa ating pakiramdam, sang-ayon sa ating pag-unawa. Ito ay sang-ayon sa katotohanan. Kaya ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal na anak ng Diyos, hindi ito imbento o doktrina ng isang iglesia o kung sino mang iglesia. Ang katotohanan
ito ay natutuklasan lamang. Ano? At ito ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng banal na espiritu na nandito sa atin. Siya yung kahalili ng ating Panginoon upang ang mensahe ng pag-ibig, ng kaligtasan tungkol sa ating Panginoon Hesus para sa atin ay dinadala ng banal na espiritu na siya ang nandito sa ating gitna. So, truth is not something we create or invent na parang pino-formulate lang natin. Ito ay ating madidiscoveryhan. Ito ay ating matutuklasan. So ngayon, pag makita natin itong dagat, katatapos lang ng bagyo sa Pilipinas, lalo na sa Masbate, sinundan naman ng lindol at sumabog yung bulkan. Ang daming sitwasyon dito sa mundo na kung saan ang atin lamang shelter, katiyakan ng buhay natin ay ating Panginoong Hesus. So kahit saan ka pumunta dito sa mundo, talagang puro problema, puro sitwasyon sa buhay na parang wala na siyang solusyon. Kaya naghahanap ang mga tao, ano ba naman ang solusyon ng problemang ito? Gabundok na problema, personal, social, national, walang tigil yung mga gera, no? Sa kabila nito, naghahanap tayo, ano ba talagang tunay na kahulugan at tungo ng ating buhay. So yan ang magiging umpisa natin kasi ito yung lahat ng tao makaka-relate talaga. So meron tayong 4 na katanungan dito. Saan ba talaga galing ang sanlibutan? At paano nagsimula ang buhay? Bakit walang tigil ang gera? Walang tigil ang gulo, no? Tapos meron tayong tinatawag na racist issues. Hindi lang sa Bisaya, Ilocano, Tagalog, kung hindi pati sa puti at itim, lahat na lang nandyan merong hatred sa bawat isa. Wala na bang pag-asa ng kapayapaan dito sa mundo? Yung mga tao, sa kabila ng problema, ng kaguluhan, we are striving to make solutions and resolutions at inaasahan natin para sa ikabubuti ng bawat isa, pero ang dating laging pumupunta sa mas malalang kalagayan. Bakit kaya? Maliban doon sa mga sakuna, meron tayong mga problema sa halos lahat na lang ng problema sa loob ng pamilya, sa loob ng barangay, sa buong bansa, korupsyon. Alam naman natin yung mga sitwasyon. Bakit ganon? Ang tinutukoy ng Bible dyan, mga kapatid, ay meron tayong problema ng kasalanan na talagang nandito ito sa buong sanlibutan. Hindi ito problema ng isang bansa, ng isang pamilya. Ito ay problema ng buong sanlibutan. Kaya paano nangyari ito? So dito sa pag-aaral natin ngayong gabi, 4 ito tungkol sa problema ng kasalanan, pero 2 lang muna ang ating tatalakayin ngayong gabi. Kung saan nagsimula ang kasalanan at paano nag-develop yung kasalanan dito sa sanlibutan. Sa susunod na Huwebes, pag-aaral natin ano bang kahulugan, ano bang meaning ng kasalanan, ano ang epekto nito, bakit ito yung ating karanasan. Ayaw man natin gumawa ng kasalanan, ayaw man natin kagatin yung dila natin, talagang kahit saan tayo pumunta at itatanong ko sa mga tao, sino dito ang gustong kagatin ng dila? Walang gustong kumagat ng dila, pero lahat nakakagat ng dila. So merong something is wrong sa ating motor doon sa loob. Yan. So ngayong gabi, tututukan natin saan nagsimula ang kasalanan at paano ito nag-develop dito sa sanlibutan. Una, dito sa Old Testament, babasahin natin, ano? Ezekiel chapter 28 verses 14 to 15. Tinutukoy dito si Lucifer, siya yung head of the angelic beings na linalang ng Panginoon. Nag-umpisa talaga ito sa kanyang isipan, sa kanyang puso, sa kanyang budhi. Sabi ng Panginoon dito sa kanya, Ezekiel chapter 28 verses 14 to 15. Thou art the anointed cherub that covereth
and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Itong stones of fire, mga kapatid, i-highlight nyo yan sa stones of fire kung ano yung stones of fire. Na doon siya lumalakad sa gitna, up and down. Ano? Verse 15. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou was created. Tandaan natin mga kapatid, si Lucifer was created by God. Hanggang natagpuan, till iniquity was found in thee. Yung word na iniquity sa Bisaya, kadautan. Sa Tagalog, kasamaan. Ngayon, sa Bible, meron dalawang major na issue yung tinatawag na iniquity. Dalawa. Ano yon? Ito yan. The mystery of iniquity and mystery of godliness. Pag-aralan natin yan next time. Pero titingnan natin, no? Halimbawa, sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, sinasabi doon na without controversy, great is the mystery of godliness. Ano yung mystery of godliness? God manifested in the flesh. Mababasa nyo yan sa sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. So yun yung iniquity. Pero ano yung linalaman ng iniquity natagpuan sa puso, sa isipan, sa budhi ni Lucifer? Kasi mga kapatid, ang linalaman nito actually is self-exaltation. Ang tawag nito ng Bible ay sa Hebrew, mga kapatid, ay pangmakasarili. Bent to self. Self-exaltation, self-preservation. Lahat na lang nandiyan sa sarili. Yun ang natagpuan kay Lucifer. Paano ito nangyari? Isaiah chapter 14 verses 12 to 14. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down from the ground, which didn't weaken the nations? Ito yung dahilan sa verse 13, mga kapatid. For thou hast said in thine heart. Sinabi niya sa kanyang puso. Pag merong mga tao na nakatingin sa iyo, may gusto sa iyo o may masamang balak, basta kung ano man ang kanyang intention, at doon lang sa puso niya sasabihin, wala makakaalam. Pero dahil nga ang Panginoon ang naglalang sa kanya, alam kung anong mga materials na nandun kay Lucifer, basa ng Panginoon, kita ng Panginoon na merong nangyayari doon sa loob ng kanyang budhi, ng kanyang puso, ng kanyang isipan. Ito yung sinabi mo sa iyong puso. I will ascend to heaven. Interesting to mga kapatid kasi nandun na siya sa langit. Gusto pa niyang umangat sa langit. I will ascend to heaven. I will exalt my throne above the stars. Wala naman siyang throne. Yung throne na gusto niya exalt dito, actually, yung throne ng Diyos, gusto niyang i-take over. Okay? I will sit upon the mount. Uupo na siya, pero doon siya sa bundok, ibig sabihin mataas pa. Alam naman natin may mga meaning yung mount na yan. The mount of congregation in the sides of the north. Pag sinabing north, laging sa Bible, ang kaaway laging nandyan sa north. Bakit nandyan sa north? So marami tayong mga pag-aaralan. Pinaplastada lang natin yung stage ng ating pag-aaral, no? Verse 14, I will ascend above the heights. Nandun niya siya sa taas. Gusto mo niyang umakyat sa taas. Kaya nga, self-exaltation. So hindi lang ito pagmamataas, kung hindi sarili gustong bida, gusto laging number one. I will ascend above the heights of the clouds. Yung clouds na yan, yung presence ng Panginoon. Ito yung pinakaiingatan natin, mga kapatid. Yung programa ni Satanas that I will be like the Most High. Kasi ang deception ng kaaway, hindi doon sa world. Nandito sa religious group. Kung tayo nag-iisip tayo ng mga religious, so tayo, safety tayo sa ating religion, sa ating denomination, yan ang atake ni Lucifer na naging Satanas. I will be like the Most High. So ang program niya, maka-Diyos. Kaya yun ang iingatan natin. Habang tayo nag-aaral, patuloy ang ating pag-aaral,
matutuklasan natin ano ang programa ni Satanas na I will be like the Most High. So ngayon, kung ano yung pinakapusod at linalaman ng bawat kasalanan ay ang pagiging pag-iimbot, covetousness. Sa Ten Commandments, alam natin, doon sa Siyam, makikita natin yan sa panlabas na anyo ng tao. Huwag kang magganito. Pero pagdating sa ika-10, ito yung utos ng Diyos na wala pang ginagawa ang tao, nangyayari na sa loob ng puso, ng isipan. So yan ang kasalanan. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 7, ano ba ang masasabi natin dito? Kasalanan ba ang kautusan? Huwag nawang mangyari ito. Bakit? Sapagkat hindi ko nalaman ang kasalanan kung hindi sa magitan ng kautusan. Anong kautusan ang tinutukoy ni Pablo dito? Hindi ko nalaman kung ano ang kasamaan yung last. Maliban sa sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. So yung pag-iimbot, talaga nangyayari yon. Hindi mo pa ginawa, doon na nangyayari sa puso ng tao. So ito yung utos ng Panginoon na tumutukoy doon sa intention ng tao. Grabe, ano? So yan ang nangyari. Yan ang laman ng kasalanan na natagpuan doon sa puso, sa budhi, sa isipan ni Lucifer na naging Satanas. I-shortcut natin to, no? Origin of sin. Saan talaga ito nanggaling? Dito sa Revelation chapter 12 verse 7. Ang sabi doon ay nagkaroon ng tunggalian, ng gera doon sa langit. Pag inisip natin yung gera, parang patayan, kung ano man ang instrumento na mga ginagamit nila. Pero syempre wala niyan doon sa langit. So ano yung gera na yan? Sa original, ang word niya sa Greek ay polemos. Sa modern English, polemics. Ngayon, ang well-known na term ng polemos or polemics ay politics. Pag merong politics, meron talagang control and character assassination. Kaya sa actual na politics, meron tinatawag na political dynasty. Ayaw na natin ipalipat yung kapangyarihan, yung pagiging ulo sa gobyerno. Kung sino makaupo doon, siya na ang gusto mag-take over buong buhay, buong pamilya. Ganyan yan, normal yan. So dito makikita natin, hindi na tayo magtataka, bakit sila lang ang gusto lagi? Bakit tayo ang iba? Kasi yan ang nature ng kasalanan na na-introduce o inintroduce ni Satanas dito na tinanggap ni Adan. So nakuha natin mga kapatid, kung ano man ang mga nangyayaring kasamaan dito sa mundo, makikita natin kung paano dinevelop ni Satanas yung natagpuan sa kanyang kasalanan doon sa langit sa kanyang puso. Maliwanag sana, maliwanag yan mga kapatid, ano? So titingnan natin kung paano ito nag-umpisa dito sa sanlibutan. Kasi maraming nag-iisip na hinulog ng Diyos si Satanas dito. So parang ang Diyos pa ang may kasalanan. Ano? So tingnan natin, Genesis chapter 1 verse 1, napakahalagang verse. Lahat dito. In the beginning, God created the heavens and the earth. So hindi pwedeng umusbong lang ang sanlibutan at ang mga langit. Maliwanag na ang Bible dito. At ang pinakahuling linalang ng Diyos sa kanyang paglalang ay ang tao. Napakahalagang punto ito mga kapatid. Alam ng Diyos, pag gumawa siya ng tao at uunahin niya at mahulog sa kasalanan, ang tendency, i-claim na naman niya. So pinakahuli, yung wala na silang pwedeng maidagdag. Okay? So God created man, number one, sang-ayon sa kanyang wangis. Ngayon, yung wangis ng Diyos, dahil God is a spirit, wala siyang physical form. Tinutukoy dito yung kanyang nature, yung kanyang agape, yung kanyang being. So yung nature ng Panginoon is love. So God created man, Adam, in His own image. Tapos ito ang interesting mga kapatid. Kung paano binigyan ng Diyos ng buhay ang tao, God, hiningahan niya ng hininga ng buhay. God breathed the breath
of life. Sa original mga kapatid, yung word na life dyan ay in plural form, lives. Yung buhay ni Adan, pag-aaralan natin yan sa mga susunod na pag-aaral. Kaya nga sineset up lang muna natin yung stage of our Bible study. Patuloy itong ating Bible study. Hiningahan niya ng hininga ng mga buhay. Tapos interesting mga kapatid kasi yung hininga doon mismo sa ilong. Dito pinapakita na ng Diyos kung gaano siya ka-intimate sa kanyang linalang sa atin bilang mga tao. Kasi walang tao kahit sino man napapayag na hihingahan ng kahit kaninong close mo na barkada, hihingahan mo sa ilong, masasampal ka. Pero dito meron ng ito yung version sa Genesis chapter 1 verse 27. Ito yung version ng John 3:16. Intimate relationship, close relationship ng creator sa kanyang creation. Okay? So praise God. So God created us in His own image at binigyan tayo ng buhay sa pamamagitan ng paghinga ng buhay doon kay Adam. Ngayon, ang pangatlong bagay na dapat natin malaman, maintindihan at tanggapin na paglalang niya ng tao, binigyan ng Diyos ang tao ng kapangyarihan na sila ang pinagkatiwalaan sa kanyang lahat ng linalang dito sa mundo. Ang ibig sabihin niyan, God created us in Adam na merong power of choice or free will. Meaning, loyalty to God will allow sa buhay na ito magpatuloy magpakailanman. Pero sa panahon na tayo ay susuway, this loyalty to God will allow Him to say goodbye to life forever. Okay? So yan ang napakahalaga. Ngayon, alam naman natin na pumasok yung kasalanan dito sa mundo. So ngayon, pag pupunta tayo sa mga safari o kung anumang lugar, mas una yung takot sa atin. Kagaya yan, example sa picture, yung mga tourist, pupunta sila sa safari. Sila ngayon yung nakakulong. Pero yung mga dapat nilang alagaan at i-take over, sila yung may control, yun ang may control sa labas. Pag hindi sila nakakulong, nasa panganib yung kanilang buhay. Ganyan itong picture na to, malalim ang meaning nito. Hindi lahat ng pangyayari ganyan, pero basically sa buhay natin dito sa mundo, anytime, anywhere, yung danger ng buhay natin, we are subject to death. Mamamatay talaga tayo. Kaya ang ating pinaka-anchor verse, pinaka-susing talata sa buong pag-aaral ng pag-ibig ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat sa atin, kasi lahat nagkasala, ay ito, Romans chapter 5 verse 18. Kung meron kayong mga tanong tungkol dito, mamaya matatapos na ako, no? Romans chapter 5 verse 18, therefore, as by the offense of one, si Adam yan, yung linalang ng Diyos, ng unang tao, judgment came upon all men. Maliwanag po yan mga kapatid, na walang exempted dito. Dumating ang hatol ng kamatayan sa lahat ng tao. Yan ang ating actual na experience dito ngayon. Kahit believers, non-believers, yan ang sitwasyon natin. May problema, may kaguluhan sa buhay, at may kamatayan. Ngunit hindi natatapos yung talatang ito. Kaya dito tayo bubuuhin natin ang talata at buong katotohanan. Gayon pa man, even so, by the righteousness of one, si Jesus ito, Diyos na nagkatawang tao, ang libreng kaloob. Usually ang kaloob talagang libre yan regalo. Pero para ma-emphasize talaga na ang tao ay walang contribution sa ating kaligtasan, inilagay ito ng inspirasyon ng Banal na Espiritu na ang libreng kaloob ng pag-aaring ganap o kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan ay dumating sa lahat ng tao. Yan ang dapat malaman ng lahat ng tao. Kaya yung Revelation chapter 14 verse 6, ang walang hanggang mabuting balita ay ipaabot sa lahat ng tao. Okay, so dito tayo magtatapos sa halos lahat ng pag-aaral natin, na tuloy-tuloy natin pag-aaral every
Thursday, 8:30 evening dyan sa Philippines. Philippines yung susi natin kasi Philippines yung host. So kung ano mang time ang inyong mga kamag-anak, huwag niyo kalimutan mga kapatid, kung nakita niyo yung liwanag dito na bless kayo, i-share natin. Ano kasi nakikita na natin lahat ng mga signs ng kaguluhan dito sa mundo na binigay ng Bible ay maliwanag na maliwanag. Kaya sa pagtatapos natin mga kapatid, babasahin ko lang itong Romans chapter 5 verse 12. Dito tayo sa 18 ito kanina, no? Ito 18 tayo. Sa verse 12, therefore as sin came into the world through one man, death through sin. So death spread to all men because all men sinned. Pag binasa niyo yan mga kapatid doon sa verse 14 ng Romans chapter 5, nung pumasok ang kasalanan dito sa mundo, mula kay Adan patungo kay Moises, pwede nyo i-check yan sa Bible nyo, hindi ko nailagay dito eh. Ang tao ay namamatay kahit hindi sila nagkasala kagaya ng pagsalangsang ni Adan. Romans chapter 5 verse 14. So dito natatapos yung ating pag-aaral ng first part ng universal sin problem. Ang kasalanan nag-umpisa mula sa langit na natagpuan sa puso o sa isip, sa budhi ni Lucifer na naging Satanas. Ang kasamaan. At yan ay tinanggap ni Adam dito sa sanlibutan. Hindi basta-basta hinulog ng Diyos si Satanas dito. Dahil si Adan ang binigyan ng kapangyarihan, mga siwa sa lahat ng linalang, nung tinanggap niya yung prinsipyo ng kasalanan, yung self-exaltation, self-preservation, doon pumasok ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, nagkaroon ngayon ng maliban sa gulo, extra lang yung gulo eh. Ang ending talaga, itong buhay na binigay ng Panginoon na dapat magpakailanman, ay nagkaroon ng pagtigil, kamatayan. Sa susunod, mapag-aralan natin sa pag-advance natin na dito sa ating pag-aaral sa Bible, merong dalawang kamatayan. Iniligtas lamang tayo ng Panginoon doon sa eternal death. Pero sa first death, good news yung first death kasi hindi kakayanin ng physical body natin, earthly body natin, ang pagtagal dito sa mundo kasi nagde-deteriorate. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon for the first death. And we must be thankful to God for saving us from the second death, eternal death. Pagpalain tayo ng Panginoon, ng Diyos, at ang gabay ng Banal na Espiritu, tuloy sa atin. God bless us all. And let's continue to study that we may grow in grace, in truth, in love, and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. God bless us all. Spread the word. And we love you all in the name of the Lord. Thank you. Thank you, Pastor Epi, sa isang napakagandang paglalahad ng ating katayuan kay Adam. At ito ay isang problema. Hindi lang problema ni Pastor Epi, hindi lang problema ni Brother Rafi, kundi problema nating lahat, itong problema ng kasalanan na ito. Pero wag po tayong mag-alala sapagkat merong solusyon ang ating Panginoon diyan sa problema ng kasalanan na ito ay ating matatakel sa mga susunod na mga araw na tayo po ay magsama-sama dito sa FB Live. Pastor Epi, meron pong katanungan dito. Ang katanungan ay, nung magkasala si Adam, ano po ba yung ating minana? Yung kanyang kasalanan o yung kanyang pagiging makasalanan? Ayan, pakisagot po, Pastor Epi. Salamat sa magandang tanong na yan. Ang ating nama na o naipasa sa atin ay yung likas ng pagkakasala ni Adan. Hindi yung kanyang kasalanan mismo. Sa English siguro mas maliwanag. Yung guilt, wag tayong ma-confuse between guilt
and sinful nature. Kasi yung guilt, hindi pwedeng ipasa yan. So si Adan, guilty siya. Kaya sabi dun sa Romans chapter 5 verse 14, ang tao mula kay Adan, paputungo kay Moises, namamatay kahit hindi sila nagkasala kagaya ng pagsalangsang ni Adan. Pwede pa basa ng verse, Rafi, para mas maliwanagan ang tao. Kasi diyan ako confuse ang tao na bakit minsan sinisisi natin sa Adan tapos yung iba nag-iisip yung guilt ni Adan pinasa sa atin. Yan ang problema ng federal theology, na kahit yung guilt natin pinasa. Pwede pa basa Romans chapter 5 verse 14. Anong passage? Anong passage, Pastor? Romans chapter 5 verse 14. Verse 14, sabi rito sa Roma kapitulo 5 talata 14, gayunman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Hindi siya nagkasala kagaya ng paglabag o pagsalangsang. Sa King James, transgression. Even they did not sin like the similitude of Adam's transgression. So ang namana natin kay Adan, yung law of sin, yung principle of sin, hindi yung kanyang personal guilt. Rafi? Ayan, thank you. Napakalinaw. So malinaw tayo dyan mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig. Hindi yung guilt, hindi yung kasalanan, kundi yung kanyang pagiging makasalanan, yung likas ni Adan. So isa pang tanong, Pastor Epi. Tinakil natin kanina yung origin of sin. So paano kaya nangyari na yung langit kung saan doon nagmula yung kasalanan, na yung langit na lahat ay perfecto, pero bakit kaya pumasok yung kasalanan kay Lucifer? Rafi, hindi lang yan maganda kung hindi napakahalaga talaga. Kaya nga, kanina binanggit ko na sa Bible merong tinatawag na dalawang mystery. The mystery of iniquity and mystery of godliness. Kailangan ma-balance yan. Umpisahan muna natin yung mystery of godliness sa 1 Timothy 3:16. Titingnan natin si Kristo bilang Diyos, nagkatawang tao. Yung tinaglay niyang pagkatao ay yung ating pagkatao na nagkasala, na nangangailangan ng kaligtasan. Okay? Paano si Kristo bilang tao hindi nagkasala? Sasabihin ng mga tao, kasi Diyos siya eh. Yung pagka-Diyos talagang hindi magkakasala yun. Pero yung pagkataong tinaglay niya sa incarnation hanggang lumaki siya, pwede kay Kristong hindi magkasala dahil yung mindset niya talagang nakatuon sa Panginoon. So, magiging mystery siya. Na paano yung isang tao doon kay Kristo, yung kanyang pagkatao na hindi nagkasala. Ganon din, posible. Alam niyo kung bakit? Ang pinakasusing pag-unawa nito, dahil ang Diyos ay pag-ibig, yung kanyang likas is prone for rebellion. At yun talaga ang nangyari. Pinahintulutan niya na mangyari yon para ma-expose sa buong universe kung ano ang buhay na hiwalay sa Diyos. Yung pagre-rebelde sa kanyang kaharian. Ang ending talaga kamatayan. So paano nangyari yun sa perfect world? Because God is love. His nature of love is prone for rebellion. Thank you. So uulitin ko po sa ating mga viewers na kung meron po kayong mga katanungan ay huwag po kayong mag-atupili na isulat dyan sa chat box dyan sa ating FB Live para mabasa ni Brother Rico at maipasa sa akin, at ito po ay ating itanong dito sa ating tagapagsalita. Last na lang, mga pastor. Tanong ni Brother Retuya. Sabi niya, ang sabi ng Panginoon kay Adam, kapag kumain ka dyan sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay tiyak na mamamatay ka. At alam naman natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na yun ay goodbye to life forever. Pero ang tanong, bakit kaya
nung kumain si Adam nung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay hindi siya agad-agad namatay. Ano po yung pwede niyong ipaliwanag dyan, Part FE, dyan sa pagpasok ng kasalanan na yan kung kumain si Adam? Ganda niyan part. Thank you, Brother Rituya, sa tanong. Nabanggit ko kanina na sa Bible merong dalawang kamatayan. Yung first death, which is sleep, at eternal death. Nung kumain si Adam, na sinabi ng Panginoon sa araw na yan, ikaw kakain, ikaw mamamatay. Bakit hindi siya namatay? Because Revelation chapter 13 verse 8, there was a lamb slain from the foundation of the world. Imagine mga kapatid, kung si Adam namatay sa araw na yun na kumain siya, yung patay mismo, sa palagay nyo, mag-i-exist tayo ngayon? Siyempre hindi. Kaya dahil lang ng Diyos, tayong lahat, sa magitan ni Adam, yung he breathed the breath of lives, kaya nailigtas si Adam sa second death, hindi siya namatay agad because of the lamb slain from the foundation of the world. Pero spiritually, ang nangyari doon kay Adam, rineject niya yung Holy Spirit, kaya siya naging spiritually dead. So tayo, bilang mga extension or extended cell ng buhay ni Adam, paglabas natin dito sa sanlibutan, we are spiritually dead. Kaya through the gospel, pag narinig natin yung gospel, doon tayo tinatawag na we must be born again in spirit and in water. Kaya papasok yung baptism doon na para mabuhay tayo sa espiritu muli. Kasi Adam died spiritually. He did not die to pay the wages of sin because of the lamb slain from the foundation of the world. Part Rafi? Wow, napakagandang kasagutan dito sa katanungan ito. So, ibig sabihin pala dito, Pastor Epi, bago pa lalangin yung tao, bago pa tayo lalangin ng Panginoon, meron na siyang contingency plan. Nakahanda na yung life support natin, na walang iba kundi yung kordero ng Diyos, na walang iba kundi yung ating Panginoong Hesus Kristo. So, maraming salamat, Pastor Epi, sapagkat napakaganda ng paglalahad mo ng ating pag-aaral sa gabing ito. Napakaganda rin ng mga kasagutan mo sa mga katanungan. Kung kaya't aking pong hinihikayat, mga kapatid, yung mga nanonood ngayon dyan sa FB Live natin, sa mga susunod na programa natin, ay huwag po kayong mahiya, huwag po kayong mag-atubili na isulat yung mga kasagutan ninyo, sapagkat ito po yung magbibigay linaw sa bawat isa sa atin, itong mga katanungan na napakatagal na nating tinatanong, na minsan ay hindi tayo nasisiyahan sa mga kasagutan ng mga pinagtanungan natin, ay ito na po yung pagkakataon ng bawat isa sa atin na magtanong, upang sa ganon ay sa ating pong paglalakbay patungo sa langit na bayan, ay meron po tayong kapayapaan sa ating mga puso, na yung mga agam-agam natin, yung mga takot natin sa pagdating sa kaligtasan ay malinaw na masasagot. Pastor Epi, maraming salamat. At bago po tayo magtapos, ay makakarinig muna tayo ng awit na ito po ay ipapatugtog ni Brother Rico, at habang dinadama natin, ninanamnam natin yung mensahe ng awit, ay patuloy nating alalahanin na bagamat tayo ay makasalanan, ay sumasagana ang biyaya ng ating Panginoon, at ito yung ating tinutuklas sa bawat Huwebes ng gabi na ating pag-aaral. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear.
Maraming salamat, Brother Ernie, sa isang napakagandang awit na ipinagkaloob mo sa Panginoon. People need the Lord. Gaya ng ating napag-aralan, yung problema ng kasalanan, tayo po ay lubos na makasalanan in performance and in nature. Therefore, kailangan talaga natin yung ating Panginoon ang kanyang sumasaganang biyaya. Pastor Epi, bago po kayo manalangin, ay nais ko po munang magbigay ng prayer request. Ipanalangin po natin yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, doon sa probinsya ng Cebu, na kung saan sila po ay tinamaan ng 6.9 na lindol, magnitude 6.9. Kung kaya't maraming mga kababayan natin ang na-displace, may mga namatayan, merong mga nasaktan, at merong marami ang nasira yung kanilang mga tahanan, kung kaya't ito ay ating ilapit sa ating Panginoon. Pastor? Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama namin banal, may-ari na ang buhay, may akda ng pananampalataya. Sa oras na ito, nagpapasalamat kami. Nagpupuri sa inyong kabutihan na sa kabila ng sitwasyon sa sanlibutan ito. Patuloy nyo kaming binibiyayaan ng pagkakataong makinig, mag-aral ng inyong banal na salita, dala ng banal na Espiritu. Salamat din, Panginoon, sa pagpaalala sa amin na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, hindi nyo kami sinisisi, bagkus pinapahayag kung saan nagsimula ito upang wala kaming ibang sisihin. Kung hindi magpasalamat sa inyo sa inyong pagpapahayag ng katotohanan na kahit kami ay nabiktima ng kasalanan, kami ay hindi nyo pinabayaan, bagkus kami ay inyong iniligtas sa magitan ng inyong biyaya. Mula pa man noon, nang nahulog si Adan sa kasalanan, gumana na ang kapangyarihan ng inyong biyaya. At ito ay naging legalized pagdating na aming Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ay aming dinadalangin ang mga nandito ngayon nakikinig at makakapakinig ng inyong pagpapala, karunungan nagmumula sa langit, ay may gawad sa bawat isa sa amin upang kami ay patuloy lumago, tumibay, sumigla sa pananampalataya, sa pakikipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Dahil alam namin lahat ng mga tanda ng malapit na inyong pagdating ay naihahayag niya worldwide. Sa oras na ito ay dinadalangin namin ang lahat ng biktima ng sakuna. Mula sa bagyo, na nasalanta ng bagyo, higit sa lahat doon sa Masbate, at sinundan ng lindol doon sa Cebu. Mahirap, hindi madali, Panginoon, ang mga sitwasyong ito. Higit sa lahat, mga mawala ng mahal sa buhay dahil sa trahedyang ito, sa hirap ng sitwasyon. Ganon din sa sumabog na naman na bulkan, ang inyong patuloy na pag-ingat at gabay. Alam namin na ito lahat ay darating at dumarating dito sa sanlibutan. Kaya nga, Panginoon, kayo lamang ang aming sandigan. Kayo ang aming shelter. Kayo ang aming buhay, pag-asa at kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin. Sama-sama mag-aral. Tulungan kayo, Panginoon, na sa magitan ng pagpapahayag ng banal na Espiritu ng patuloy niyong pagpalago sa amin sa pagkakilala ng inyong dakilang pag-ibig, ang inyong agape. Kaming lahat bilang mga anak ninyo, bilang iglesia from General Conference up to the local churches, kami lahat ay mamotivate ng tama, makipagbahagi sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Sa gabing ito, aking dinadalangin inyong mga anak na nandito ngayon, patuloy na pag-ingat, mabuting kalusugan, katalinuhan at pangangailangan sa pang-araw-araw ang igawad sang-ayon sa inyong pangako. Sa gabing ito, sa aming pagtatapos, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat, aming binabalik ang kaluwalhatian sa inyo, sa inyong kadakilaan, pag-ibig, biyaya at kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpatawad sa aming mga kasalanan, sa katiyakan ng aming kaligtasan. Itong lahat ay aming dinadalangin at tinanggap na may pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, maraming salamat. At ngayon ay atin namang i-acknowledge yung ating mga kaibigan, mga kapatid na nakasama natin sa ating FB Live. Nandito si Simon King.
Ayan. Si Ma'am Joselina Gonzalez, si Brother Joker Lamit, ganun din si Ma'am Maribu Almare, si Ma'am Shalom Castillon, ayan, si Ma'am Kamian, si Sir Felix Radam Gibaya, si Ma'am Shirley Limpiado Carbunco, Sister Gretchen Granada, si Sister Wilma Fortis Apitan. Siya ngayon ay nandyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Ganun din yung aking may bahay, Sister Elizabeth Sakiton Orlina, si Sister Lemmy Dumaran. Ganun din si Sister Nenita Herrera Jose, Sister Emilisa Somoza Salinas, si Ma'am Mercy Gonzalez de Luna, at sino pa ito? Si Shalom Castillo at Lamb Shelter. Ito yung ating mga nakasama sa ating live pastor. At kung meron po kayo nais batiin or parting words, ay bigay ko sa iyo yung pagkakataon, Pastor Eddie. Actually, thank you. Yung mga karamihan dyan, may Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalo na yung aking pamangkin, si Karen Cabarabias nandyan. Yung iba nanonood, sila engineer, yung mga kasama ni Brother Harry sa church. Yung sila Lamb Shelter, yan yung Jimenez Church. Sila Mami doon sa Mindanao. So lahat na nandito ngayon, yung Felix Gibaya sa Palawan yan, Part Rafi. Yung mga hindi ko mabanggit mga kapatid, kasi wala tayong time. Pero si Sister Shalom Mindanao din yan. Kasama yan nila Kuya Hector at Ate May doon sa Mindanao. Sa lahat ng mga nandito ngayon, sa churches na sinasaniban nyo o inaaniban, pakipaabot na lang ang aming mainit na pagbati, pamumusta, at tayong lahat ay makibahagi sa ikatatapos ng gawain ng Panginoon. Magkita tayo muli sa susunod na Huwebes, 8:30 in the evening. God bless us all. Spread the word, and we love you all in the name of the Lord. Thank you, Part. Ayan, Pastor, nais ko rin i-acknowledge yung mga kasama natin sa Zoom. Kasama natin si Elder Harry Esmaya. Ayan, nandito si Sister Karen Cabarubias, si Brother Rocky Santos, si Elder Ronnie de Luna, at ganoon din si Sister Rosie Cuadra. Kasama rin natin kanina si Sister Daisy Eranal. Yung mga binanggit ko po, mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa FB Live, ay makikilala nyo rin po sila sa mga susunod na mga araw, sapagkat hindi lang po ako, hindi lang po si Pastor Epi, hindi lang si Brother Ronnie, makikita ninyo kundi itong mga kapatid natin na ito na meron ding mga eagerness na ibahagi ang mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat sinamahan niyo po kami sa loob ng isang oras. At nawa, aking dinadalangin na lahat ng ating napag-aralan ay panatilihin ng ating Panginoon sa bawat puso natin. Ito po ay pabungahin ng Banal na Espiritu hanggang sa ito po ay magbunga ng pananampalataya ni Jesus sa bawat buhay natin. Sa ating paghayo, nawa, patuloy na gabayan tayo ng Panginoon upang tayo po ay magsilbing asin, ilaw, at daluyan ng pagpapala sa ating mga kapwa. Sa pangalan po ng programang Discover the Power of God's Grace, ako po si Brother Rafi Orlina, ang iniiwan ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us all.